nagpapasalamat ako sa kay Tatay Digong and kay Bongo. Yan po. Sayang din natin nakunin yung statement niya. Nagkasakit siya. Tinulungan ni Tatay Digong. Lagi yung mga pera na parang nakakuha kami. Ngayon hindi na kami na sa DSW. Okay na po. Salamat po. Yan po ang isang natutulungan sa ating pinakamamahal na Tatay Digong. 1 million po ang gasto doon sa kanyang pagpa-hospital. Iwan ka ngayon kung may bigay pa ba yan ni Bongbong Marcos. Kasi wala ng pera ang Malacanang. Inubos na atang cocaine at siya po binili para sa kanyang konsumo. Kaya nga, mga Pilipino, ano na kayo dyan yung mga gusto pang pumunta dito? Marami na tayo dito. Sinasabi nila, 200 lang daw tayo. 200 lang ba daw tayo ngayon? Hindi! Tingnan mo. Masara na nga natin itong daan. May 200 bang ganito? Ayan. Makikita nyo, unti-unti nang dumami ang mga gustong magsigaw na palisin na ang bangag na presidente na ganit. Walang kaluluwa. Pati yung asawa niya, si Lisa, ang mga virus ng pagnanakaw ay nag-infect sa lahat ng mga alipores, mga minions na mga magnanakaw ng mga politiko sa buong Pilipinas. Sinusuhulan ang mga politiko upang sila'y purihin, upang sila'y sundin, upang sila'y magnakaw, upang sila'y mang-aape. Lahat ginagawa dahil yan din ang gawain ng kanyang ama nung mag-umpisa mamunuan sa ating bansa. Tandaan natin, nag-umpisa ang kahirapan nung mag-umpisa ang mga Marcos Romualdez na maghari-harian dito sa ating bansa. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga bagong jenerasyon, sa mga bagong kabataan, ang ugat ng mga pagnanakaw ay ang pamilyang Marcos Romualdez. Yung ama, yung ina, yung mga kapatid ng mga Romualdez, sila po ang unang mga magnanakaw nung nagdiktadorya ang ama ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Simula noon, wala nang katahimikan, wala nang kapayapaan, wala nang progreso, puro na lang pagnanakaw ang nangyari. Kaya dito po sa EDSA, dito po pinaalis ang kanyang ama. This is a living testimony that Marcos Romualdez clan was ousted in the EDSA 1 People Revolution. Dito po sa tinatayuan natin. Ngayon, inuulit ang kasaysayan sa kanyang anak, kasabwat ang Romualdez, Marcos Romualdez pa rin ang nabubuhay na mga magnanakaw sa kaban ng bayan dito sa ating bansa ngayon.
naririnig natin sa mga nagbabalita kung paano kinimkim ang mga pera sa taong bayan. Kaya nga, nung nagkandidato si Martin Romualdez, payat pa yan. Nung kumandidato yan, senador, payat pa yan. Nung kumandidatong congressman, payat pa yan. Pero ngayon, nung nagiging Speaker of the House, payat pa ba si Martin Romualdez? Baboy na. Ang itsura niya, buhaya pa. Kasi marami ng perang ninanakaw si Martin Romualdez. Sabi nila, ang may kasalanan daw dito sa pagnanakaw ni Bongbong Marcos ay ang kanyang asawa daw, dahil yun daw ang nagpapatakbo sa sistema na panggobyerno, at si Bongbong Marcos lang daw ay walang alam. Bakit? Inotel, walang alam. Ang alam lalo ni Bongbong Marcos, mag-cocaine tapos pabasahin sa mga speech. Pagbaba ng cocaine at interviewin mo, anong itsura niya magsalita. Anyway, nakalimutan na kung anong isasagot. Bulol-bulol. Ano pa? Makikita niyo paulit-ulit. Walang laman ang sinasabi. Sisinyasan na lang ng direktor, hinto na ang interview. Yun lang ang magagawa sa ating Bongbong Marcos na pangalan. Kung ganon man lang mga Pilipino, ang isang presidente na magtatatlong taon na walang nagagawa. Ano ba ang inyong desisyon sa isang presidente na walang alam? Ano? Ano ang desisyon ng taong bayan? Palitala! Kulong na yan! Ikulong. Kulong! Kunin ang mga ninakaw sa taong bayan! Anong gagawin? Ikulong natin ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Wala, binaboy ng mga congressman ng mga Pilipino, pero 62 billion ng pera namin sa SSS. Kinuha. Yung mga kamag-anak kong nasa gobyerno, kinuhanan pa rin ng 62 billion ng GSIS. Hindi pa nasiyahan. Kinuha pa yung 89 billion sa PhilHealth. At lalo pang man, takaw na takaw talaga. Kasi 30 years na hindi nakaupo eh. Kinuha yung van. Yung pinagbentahan sa ginto na 129 billion. Tapos, ang matindi pa na yan, nagduro sa mga Pilipino dahil sa baha. Kasi may 1.4 billion daw na pondo pag araw-araw para hindi magbaha. Anong nangyari sa mga Pilipino? Talagang binababoy. O kaya, ito sa akin ha, para sa mga anak ko na lang to, sa mga apo ko, at saka sa mga ating kapulisan. Alam ko, ang mga yan, di rin makakipo eh. Kasi napapag-utusan lang ang mga yan eh. Sana magising na mga Pilipino. Ito, hindi namin laban to. Laban to ng bayang Pilipinas. Para sa pagbabago, para sa mga susunod na henerasyon, para mabago ang politika sa atin. Panahon na para magising ang mga kapwa ko Pilipino. Maraming pong salamat. Ito, magsasalita din. Sasabihin lang ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Lalong-lalo na yung mga nanggaling pa kung saan probinsya na nagtyaga umiyahe. Mga kaibigan, kapatid, alam niyo ba na merong dagdag na 10 piso
lahat ng mga gumagamit ng tubig, Maynila, Manila Water, kahit sa probinsya. Effective November 1, 2024 ha. Kanina lang po, nagbayad ako. Nagtaka ako, bakit, ano itong 10 piso? Bakit kulang ng 10? Ang sabi sa akin ng cashier ng Bayan Center, ay hindi nyo ba alam, merong convenience fee na 10 piso. Bawat Ano yan? convenience fee. Tsang ina naman yung convenience. Alam niyo ba, bakit hindi natin alam to? Bakit nakalusot? Diba? Hindi makakalusot yan kung hindi kasabot sa Malacanang o kaya si Tambaluslos. Ayun. Hindi na pa pinalam sa taong bayan. Papayagan, hindi nila papayagan yan. Ang palagay ko, kinitid yan. Sasabihin nila, yung convenience fee, may ano ka na dyan, cut. Kaya pinayagan, walang, kahit sa Senado, walang ano eh. Meron bang tumutol? Sa Kongreso, huwag na natin ang sahag. Puro buhaya yan. Sana, bantayan yung bill nyo ngayon ha. Merong dagdag na 10 piso. Isipin nyo, kung 20 billion tayong gumagamit, halimbawa lang, sa 10, 200 million na yan. My God, ang laki. Pero yan ang gusto nila Marcos. Bulsa ng bulsa. Maraming salamat po. Talaga. Totoo yung sinabi ng ating kapatid. Dahil ang lahat ngayon ng mga ahensya ng gobyerno ay regulatory capture. Anong ibig sabihin noon? Dinidiktahan sila ng mga taga-Malacanang, lalo na ang presidente ni Lisa Marcos at ni Romualdez. Tama ka, kapatid. Doon nila ninanakaw. Pason yan. Pinapasa sa atin yan palagi. Doon sila nagnanakaw. Galing na ko dyan sa departamento. Kahit sa inyong departamento, sa Department of Energy, ako po ay undersecretary ng panahon ni Duterte. Correct? Bakit? Yun ang dikta. Dahil yung mga oligarchs na nagpatakbo sa negosyo ng tubig, ng kuryente, ay malaki ang gastos nila kay Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon. Hanggang ngayon, hiningin pa. Hindi ba ang magdagdag? Mga kaibigan, pati, nung panahon ni Digong, ewan ko kung natatandaan nyo, yung Manila Water, Maynila, pinagsabihan niyan, ayusin nyo ang mga nanloloko yun eh. Sinacharge tayo ng kung ano-ano. Alam mo, sabi ni Digong, ayusin nyo yan, pag hindi nyo inayos yan, gobyerno kami ang magte-take over dyan. O ano nangyari? Ang laki ng binaba. Di ba? Ngayon kay Marcos, itataas naman. Ituloy po natin. Ang kailangan po natin ngayon, yung sinasabi po ni VP Sara, accountability. Lahat po ng nakaupo, kailangan po natin busisiin. Ano po ba ang mga yaman niyan? Dahil may nag-message po sa akin na yung palang San Juanico Golf Course, hindi ko lang kung saan lugar yan, ano? Nabili na raw po ni Speaker Martin Romualdez ng 500 million. Ay, yaman! Ayon sa puting ahas. Puting ahas na rin, ano? Doon daw po nagpupunta ang grupo. Yan po yung message. At ano pa ba yung mga nabili nila mga property? Hindi lang sa Pilipinas. Yun nga yung sinasabi ni VP Sara, no? Accountability. Meron na sa Europe, sa Hong Kong, sa Singapore. Ano bang mga property nila, yung mga binili? Ang mamahal nun. Kasi kung i-compare mo yung peso, like example sa Singapore money, ang laki, di ba? Sa Europe,
magkano ang equivalent ng euro times 60 plus. So meaning to say, kung ikaw ay isang speaker, magkano ba ang sweldo niya? Nasa 200,000 a month? 300. Oh, let's say 300,000. Kaya mong bumili ng golf course na 500 billion? Hindi. Di ba? At meron pang isa. Meron pa raw property doon na parang karuktong na parang gusto pang bilhin. So yan yung mga hinaing natin dito. Accountability ng Pamilya Marcos, Speaker Martin Romualdez, si Madam Lisa Per. Nasa na po ang yaman ngayon ng Pilipinas? Ano pa ba ang mga binili ng property? Yan po ang dapat nating busisiin. Dahil lahat ng pera natin, lalo na tayong mga taxpayer, nailabas na. So, kailangan po talaga nating now na lahat po ng Pilipino, magtulungan po tayo. Salamat po.